creation of God na pwedeng lumago ang ating buhay. Even economically, or become healthy, or become known in a particular field. Do you know what it is? That is marriage. Marriage. Maraming taon na nagdaan, pinag-aralan na ng mga philosopher, scientists, ang marriage. Kaya pag ang marriage ninyo ay hindi nag-work sa inyong dalawa, meron kayong hindi alam. Kasi hindi mo magagawa ang mga bagay na hindi mo alam. Kaya pag lagi kayo nai-stress sa isa't isa bilang mag-asawa, meron kayong hindi alam. Kaya hindi nyo nagagawa. Now, dito sa kulturang Pilipino, every time na ako ay nagkakasal, pag nagtanong ako, may perfect marriage ba? Tahimik lahat. Wala nagtataas. Maswerte na ako pag may nagtaas na isa. Now, I want to test you. May naniniwala ba sa perfect marriage? Taas ang kamay. May libreng load mamaya. Pag nagtaas. Well, that means marami kayong bagay na hindi alam tungkol sa marriage. Because it's supposed to grow your life economically. Napag-aralan na po yan. Maraming taon na. Hindi na naman tayo nag-asawa. Ang dami na una na nag-asawa, di ba? So, sabi ni Socrates, wisdom is the beginning of definition of terms. I-define daw natin yung word, maintindihan natin. Baka doon may problema tayo. Baka di natin naintindihan salitang perfect eh. Pati yung marriage, hindi natin naintindihan. So, 2 words. Pag-isahin muna natin. Perfect means alignment. Alignment saan? Sa design ng produkto. Centuries ago, when people start to discover measurements, kilo, inch, centimeter, weight, etc., they start making things to make our life easier. Diba? Mga inventors. So, mayroon silang idea to make our life easier. Ito-drawing nila yun. From here, ilalabas nila through design. May sukat, may measurement. Kahit naman yung paggawa ng gown, may measurement yan eh. So, pag ginawa na yung design, pag sukat na sukat, according to sa dinrawing niyang diagram, they call it perfect. So remember the word perfect, alignment to the product or the design of the product. Marriage is a product of God given to us. Para daw tayo maging masaya, para daw humaba ang buhay natin, para daw maging mas malusog tayo. Resulta ng studies na yung mag-asawa daw mas humahaba ang buhay kaysa sa single. Resulta ng studies na mas lumalago ang buhay ng mag-asawa kaysa sa mga single. Nadodoble yung yaman. Lalo na kung tama daw ang ginagawa at pareho naglalagay sa family basket. Eh kung hindi fair yung paglalagay sa family basket, doon pala may problema na. Because the goal is for you to become one. Einstein said, marriage is a risk. But it would be an enjoyable journey, sabi niya. Pag sinabi kasing risk, pwede kumiksi buhay natin. Or humaba. Diba? Risk means gigisingin. Pag na-stress ka, gigisingin lahat ng natutulog mong sakit. Galing sa stress. No? Alam lahat ng mga doktor yan. Nagsimula ang sakit ng tao sa stress. Kasi nagpo-produce ng negative chemical ang utak natin the moment na tayo ay na-stress. Pupuntahan niya yung mga mahihinang parts ng ating katawan kung saan natutulog yung sakit na minana mo 4 generations backwards. Yung lahat ng bisyo na pinagagawa ng lolo't lola mo, nasa DNA mo yan. 4 generations backwards. So, ang marriage daw, sabi ni Einstein, may enjoy mo, ninyong dalawa, together, if you have one spirit. Yun ang requirement. Bakit kaya sinabi niyang one spirit? Kasi ang isang katawan, pag nagsama na kayo, isa na lahat ng desisyon ninyo, isa na lahat ng ginagawa ninyo, isa na lahat yung likes and dislikes ninyo. Hindi nyo na ini-stress ang isa't isa kasi bahagi mo siya, bahagi ng katawan mo yan, bahagi din ng katawan mo yan. Hindi nyo ini-stress ang isa't isa, hindi nyo iniinis, hindi nyo ginagalit. Magiging isa na kayo. Wala na ang argumento, wala na pagtatalo. Pinakikinggan na lang yung bawat isa ating. Maganda yung point mo ah. Hindi yung ipipilit yung point mo.
Pakinggan ang point ng asawa. Kahit na alam mong mas edukado ka o edukada ka sa asawa mo. So, one spirit ang requirement ng isang katawan. Dahil ang isang katawan na may dalawang ulo, ang tawag diyan ay monster. Monster. Pag pareho kayong nagko-compete, itong desisyon ko ang tama. Hindi, itong desisyon ko ang tama. Wala kayong mararating. Away. Alam ng Diyos na parehong magaling yung ginawa niya. Male and female. Parehong powerful. Parehong may authority. Parehong smart. Parehong may kakayahang yumaman. Pero alam ng Diyos na magsasabong kayong dalawa pag hindi niya inayos yan. Anong sabi ng Diyos sa babae? He will rule over you. Genesis 3:18. Magsasabong itong dalawang to pag hindi ko inayos ang organizational setup. Because God is a God of order. Yun po ang kahulugan ng garden. Order. Kaayusan sa pamilya. Kaya pag sinusunod ninyo ang design ng marriage, walang stress. Hindi nyo iniinis yung asawa nyo. Hindi mo dinidisrespect. Hindi mo iniinsulto. Hindi ka shopping ng shopping. Okay? Pinapaalam nga sa asawa, honey, mag-grocery ako ng 5,000, okay lang. And you have to justify. Ano yung mga bibilin mo sa 5,000? Baka ang dami na nating stock, bibilin mo na naman. Oh? Yung weakness ninyo to go shopping ay kailangan ma-manage. Mga nanay, mga mommies, mga sisters, i-manage po yan. Para hindi kayo kino-question ng mister nyo sa mga budget na binibigay sa inyo, i-account ng maayos. Para umabot hanggang susunod na sahod. Para umabot hanggang dun sa due date ni Judith. Pag ganun kayo kawais, naku, mga lalaki, mga husbands, bigay lang ng bigay ng pera yan. Kasi alam niya, tama ang pinupuntahan ng pera. Tama, sir? Tama? Ay, hindi sumasagot, oh. Sige, humingi kayo ng humingi, hindi sumasagot. Ganun po yun. Now, sa inyo naman po, ang pangangailangan ng mga lalaki ay respeto. Number 1, respeto. Pag sinabing respeto, hindi mo pwedeng insultuin ang husband. It's a divine law na binabiolate mo. Yun ang hindi natin alam. Yung rights na iniisip mo, na galing sa mga Greek, wala po yan sa Bible. Wala kang nakikitang rights to negotiate, rights to be happy sa Bible. Walang ganon. Makikita mo lang yan sa Greek mythology. Yung demokrasyang iniisip mo. Ang sabi ng Family Code, Article 1, ang marriage daw ay special contract of permanent union of male and female, not subject to your stipulations. Sabi sabihin, not subject to your stipulations. Hindi na pwede ang mga terms and conditions mo. Special contract eh. So, kailangan nyo maintindihan yun na pag special contract, bawal nang i-negotiate. Batas na yung masusunod. Ano sinasabi ng batas? Kailangan mo bigyan ng happiness yung asawa mo. Kailangan mo supplyan na siya ay maging comfortable sa lahat ng oras. Kailangan parang baby na inaalagaan mo ang iyong wife. Na parang baby. Alam niyo paano natin ituring ang baby? Di ba? Hindi natin pinapaiyak ang baby. Bawal masaktan, bawal madapa, bawal magutom. Dahil ikaw ang nagdesisyon, nakunin siya. Hindi naman kayo nangahabol ng lalaki, di ba? Nananahimik lang sila. Lalaki ang nagpupurso sa mga babae, kaya desisyon mo yan. Napakasalan siya. Diba? Anong sabi sa readings kanina? This is now bone of my bones, flesh of my flesh. Inangkin ninyo ang babaeng napili ninyo. Hindi pinagpakilaman ng Diyos ang inyong choices. Yan ang free will ninyo. So pinili mong babae na yun na maging asawa, it's now you are the manager of the family. You are the manager of the marriage. Ano man ang mangyayari sa marriage, pagkukulang mo yan, husband. Ikaw yun. That's why there's a feeling of ownership to one another. And that's natural. Pag sinabing natural, hindi mo control, hindi mo invento, hindi mo gawa. Gawa yan ng nature, gawa yan ng Diyos. So finally, one spirit, isang desisyon, one precious stone. Ang pinanggalingan ng salitang marriage.
It's from the word gem. You're both precious stones na kailangan maging pure balang araw. Na habang nagtatagal ang pagsasama ninyo, dapat nawawala ang mga pangit na ugali. Dapat nawawala ang mga bisyo. Dahil ang bisyo, hindi kailangan ng marriage. Nasa family code, malinaw yun. Oh. Hindi pwedeng iakyat yung bisyo mo, pambababae, sugarol, sigarilyo, kasama yan. Kailangan nyo sabay tumanda. Ha? Pati ala. Dapat kakantahan mo siya lagi ng I wanna make you smile whenever you're sad. Carry around when your arthritis is bad. And all I wanna do. Tugtungan mo. Yo, lakas mo ba? Isa pa. Grow old with you. Yun ang goal ninyong dalawa. Walang iwanan. Ha? Dahil sa bisyo na pag-iiwanan to yung isa. Wala na yun. Ha? Mga mom, sir? So, anong marriage? Ang marriage ay pagsasama ng isang mag-asawa na walang ibang ginawa kundi sumunod sa design ng marriage. Walang reklamo. Hindi nakikipag-negotiate. Hindi ini-insist yung right. Because ang right ng asawa mo, ikaw na magbibigay nun. Huwag kang maghintay na ibigay yung rights mo. Dahil may obligasyon kang gawin yung rights mo sa asawa mo. Huwag kang maghintay. Gawin mo yung rights mo. Kaya pag both nagsusupply ng rights, walang space in between. Walang division na nagaganap. Walang salisigang na papasok sa inyong dalawa. Because alam nyo yung dapat gawin, ibigay sa asawa. Ngayon po, naintindihan nyo na po ba? Kasi kung hindi pa, dahabaan ko pa itong explanation. Naintindihan nyo na po. Taas po ngayon ang kamay na naniniwala sa perfect marriage. Wala pa rin. My God. O, isa na lang. Remember this. Anything that you don't believe with, you will never make any effort to achieve it. Ulitin ko. Anything that you don't believe with, you will never make any effort to achieve it. Hindi ka naniniwala eh. Paano ma-achieve? Good luck. Again, yung knowledge na ito, yung information na ito, ay pinakakalat namin sa lahat ng aming kinakasal. Hindi lang yun. Pati sa mga mahihirap na lugar. Kaya sila mahirap because they are ignorant. Subukan nyo mag-aral na mag-aral. Ewan ko kung di umasen sa buhay nyo. Diba? Edukasyon ang kailangan natin. Kaya dahil dyan sa aming advocacy na yan, para ma-reduce ang ating poverty, kami po ay pumupunta sa mga mahirap na lugar, nagsiseminar kami. Para umatin yan, meron kami bigas, dilatang binibigay. Pag hindi mo pinakakuha ng ganyan, hindi atin eh. Kaya hingi po kami ng tulong sa inyo. Maglalambing lang kami. Pag-ikot po ng basket, kahit magkano lang po, para lang mapagpatuloy ang advocacy namin ito. BCIDP, Palad ng Diyos ng Foundation. I-check nyo lang po sa Google. BCIDP, Palad ng Diyos Foundation. Yan mo ang aming advocacy. Maraming po salamat and congratulations to both of you. We will now proceed to the marriage rites. Bride and groom